And not only faultless, wala tayong kapintasan sa pagharap ng Panginoon, we will face Him with exceeding joy. Minsan, pinipicture ko yung sarili ko eh. Pag nadi-discourage ako, nag-imagine ako eh. Iniisip ko, what if bumalik ng Panginoon? Haharap ako sa Kanya na walang kapintasan at masayang-masaya pala ako. Na-imagine ko minsan ng Panginoon, parang tatapikin ako dito, well done, thou good and faithful servant. Pag na-imagine ko yung minsan, parang napapa-encourage ako na mag-init na naman sa gawain. Isa, inahanap natin yung encouragement sa anak, inahanap natin yung encouragement natin saan? Sa pera. Inahanap natin yung encouragement natin sa magagandang damit. Saan? Sa material things. Pero alam mo, kapag nadi-discourage ka, you can find comfort in the rapture. You can find comfort in the promise that Christ will come. Nakakaya, kapatid. Gagawa ka ng kasalanan, maglalamig ka, magbabackslide ka. Samantalang alam mo, harap ka sa Panginoon balang araw. I-picture natin, look afar, sabi nga ng Bible eh. See afar, tumingin ka sa malayo. Huwag kang tumingin sa nakikita mo. Dapat bang mag-backslide ka? Dapat bang manlamig ka? Dapat bang patulan mo ang tukso? Samantalang alam mo, balang araw, haharap ka sa Panginoon. At yung Panginoon na haharapin mo, gagawa ka ng kasalanan sa Kanya dito. That is not worthy of the Lord. Amen? Hindi worthy sa Panginoon, mag-backslide ka. Hindi worthy sa Panginoon, habang nandito tayo, compromise tayo sa sanlibutan. Haharap tayo, tapos nandito compromise tayo, amen, sa unbelievers. That this is where we find our strength. Dito natin kinukuha ang ating inspiration. This is the blessed hope, amen? Yeah. This is the glorious appearing. Yeah. It's a glorious one. Right. Bakit naiibig natin ang sanlibutan? Ano bang ningning ng sanlibutan na ito? It's nothing. Tanda mo, huwag tayong mainggit kung ang mga kapitbahay natin, ang mga kaibigan natin, meron silang ganito, magagalara yung kanilang kasangkapan, kanilang damit. No. Wala yan sa pagpapalit ng Panginoon. Ano yung madalas ang diablo kapag ikaw ay nasa gawain ng ano, gagawin niya lang para i-discourage ka. Pero kapag nakaugat ka dito, babalik ang Panginoon mo. Hindi pwedeng bumagsak ako ngayon. Amen? Ilang pagsubok na binagsak natin, mag-aakot tayo sa Panginoon. Amen? Ilang kasalanan na ginawa natin. Ilang tukso na yung pinatulan natin, tapos aharap ka sa Kanya. Amen? You find strength in it. Huwag tayong magpa-petik-petik sa gawain, kapatid. Kasi babalik na ang Panginoon eh. Kailangan ngayon. Yeah. Amen? Simulan na natin maglingkod sa Panginoon dahil hindi natin alam baka bukas, it's too late, babalik na ang Panginoon. Yeah. Huwag natin sabi nga, darating siya sa isang araw na hindi natin iniisip. Right. Sabi natin, bukas na lang, sa susunod na taon na lang ako maglingkod. Ngayon ka maglingkod. Yeah. Kasi kapatid, kailangan humarap tayo sa Kanyang presensya na na-accomplish natin ang kalooban niya para sa atin dito sa lupang ito. Kasi imagine ka, mayayakap mo ang Panginoon. Yun yung praise natin eh. Yun yung natin, comfort natin, di ba? Hindi mapapantayan yun ng yung pera natin dito eh. Yung mayakap mo at makita mo ang Panginoon doon sa kabila. Minsan kasi sometimes ang faith natin masyadong mahina ang ating faith. To see is to believe tayo. Mas niyayakap natin yung mga material things sa buhay natin. At nakakalimutan natin isang bagay. We shall face the judgment seat of Christ. Maraming Kristiyano nakakalungkot. Pagharap nila sa judgment seat, makikita nila lahat ng pagpapagal nila. Sunog. Amen. Nabasa ko yung diary ng Sword of the Lord. Marami kami dyan kung gusto nyo mangiran. Nabasa ko ng judgment. Sabi nga, isa na kailangan natin para magkaroon tayo ng reward sa judgment seat. Faithfulness, sabi niya. Kahit napaka-dynamic mo daw na pastor, napaka-talented mo na pastor, nakapagpatayo ka ng malaking gawain, tapos bigla ka daw nanlamig sa Panginoon. Sunog daw lahat ng ginawa mo. Di baling janitor ka lang daw sa isang church. Pero araw-araw, bago bumalik ang Panginoon, ginagawa mo sa Panginoon niya, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, masaya ka nagja-janitor, kapatid, talo mo pa yung pastor. Kasi siya, naghintay siya sa pagbabalik ng Panginoon eh. Comfort yourselves with this. Pagbabalik ng Panginoon. Amen? Tumayo po tayo lahat. Lord, salamat po sa gabi nito. Salamat po sa inyong kaputihan.